5, Quarter 3, Week 2. Mga payak na sira ng kasuotan. Angkop na pagkukumpuni ng mga simpleng sira ng kasuotan gamit ang basic hand stitch ng may pag-iingat. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga payak na sira ng kasuotan. Angkop na pagkukumpuni ng mga simpleng sira ng kasuotan gamit ang basic hand stitch ng may pag-iingat. Mga kasanayan. Una, natutukoy ang mga payak na sira ng kasuotan. Pangalawa, naisasagawa ang angkop na pagkukumpuni ng mga simpleng sira ng kasuotan gamit ang basic hand stitch ng may pag-iingat. Unang araw. Maikling balik-aral. Hanapin sa loob ng puzzle ang ilang mga kagamitan sa pananahit. Ito ay maaaring nakasulat ng pababa, pataas, pabaliktad, maayos o diagonal. Para sa unang bilang, hanapin mo ang salitang diagonal. Magaling! Pangalawa, aspili. Hanapin mo ito. Tama! Pangatlo, pincushion. Hanapin mo ito. Mahusay. Pang-apat, karayom. Hanapin mo ito. Magaling! Panglima, gunting. Hanapin mo ito. Napakahusay! Pang-anim, sinulid. Hanapin mo ito. Tama! Pang-pito, emery bag. Hanapin mo ito. Magaling! Ang damit o kasuotan ay isa sa ating pangunahing pangangailangan
kung kaya't ang pag-iingat sa mga ito ay mahalaga. Pero hindi natin maiiwasan kung minsan ang pagkasira ng mga ito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Mga gabay na tanong. Una, naranasan mo na bang magkaroon ng sira ang iyong mga damit? Magaling! Opo, naranasan ko na ang magkaroon ng sira ang aking mga damit. Pangalawa, anong uri ng sira ang iyong nakita sa inyong mga damit o kasuotan? Mahusay! Karaniwan ay may punit o natanggal na botones ang sira. Pangatlo, Paano mo inayos ang mga sirang ito? Napakagaling! Inayos ko ito sa pamamagitan ng pagtatahi at muling pagtatahi ng botones. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Itugma mo. Itugma ang mga salita sa kaliwa sa kasing kahulugan nito sa kanan. Hanay A. Hanay B. Pag-aayos. Pagtatahi. Pagtatapan. Pagtutupi. Simple. Tugma. Para naman sa hanay A. Angkop. Alin kaya ang kaniyang kasing kahulugan? Mahusay. Tugma. Pagkukumpuni. Alin kaya ang kaniyang kasing kahulugan? Magaling. Pag-aayos. Paglililip. Alin kaya ang kaniyang kasing kahulugan? Napakagaling! Pagtutupi. Pagsusulsi. Alin kaya ang kaniyang kasing kahulugan? Magaling! Pagtatahi. Pagtatagpi. Alin kaya ang kaniyang kasing kahulugan? Tama! Pagtatapan. Payak. Alin kaya ang kaniyang kasing kahulugan? Mahusay. Simple. Unang aralin, mga payak na sira ng kasuotan.
Pagproseso ng pag-unawa. Tignan ang mga larawan. Ano ang iyong mapapansin sa mga ito? Para sa unang larawan, ano ang iyong mapapansin? Magaling! Ang damit ay punit. Ikalawang larawan. Ano ang iyong mapapansin? Magaling! Laylayan ng damit. Ikatlong larawan. Ano ang iyong mapapansin? Magaling! Ang damit ay butas-butas. Ikaapat na larawan. Ano ang iyong mapapansin? Mahusay! Ang botones sa damit ay natanggal. Sagutin ang mga katanungan. Una, ano ang makikita sa bawat larawan? Tama! Makikita sa mga larawan, ang damit ay sira. May punit, laylayan ng damit, damit na may butas, at natanggal na botones. Pangalawa, naranasan nyo na ba ang ganitong sira sa inyong mga kasuotan? Magaling! Opo, naranasan ko na pong magkaroon ng ganitong sira sa aking mga damit. Pangatlo, bakit kaya nangyayari ito sa ating mga kasuotan? Mahusay! Nangyayari ito dahil sa madalas na paggamit, pagkaluma ng tela, o hindi maingat na paglalaba at pagsusuot. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ikalawang araw. Paglalapat at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito.
Ikalawang aralin ang na pagkukumpuni ng mga simpleng sira ng kasuotan gamit ang basic hand stitch ng may pag-iingat. Pagproseso ng pag-unawa. Gabay na mga tanong. Una, kayo ba ay nagiging maingat sa inyong mga kasuotan? Mahusay! Opo, ako ay nagiging maingat sa aking mga kasuotan upang hindi ito madaling masira. Pangalawa, kung may napansin o napuna kayong sira sa inyong kasuotan, ano ang iyong ginagawa? Bakit? Napakahusay! Kapag may napansin akong sira, agad ko itong inaayos sa pamamagitan ng pagtatahi o pagsusulsi upang magamit pamuli at hindi na lumala ang sira. Pinatnubayang pagsasanay. Paano isinasagawa ang angkop na pagkukumpuni ng simpleng sira ng kasuotan gamit ang basic hand stitch ng may pag-iingat? Manood at matuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Aralin natin ang panimulang hakbang sa pananahi. Una, ihanda ang karayom at sinulid. Pangalawa, putulin ang sinulid sa habang 18 hanggang 25 pulgada. Ang tamang haba nito ay hanggang siko. Pangatlo, gupitin ng pahilis ang sinulid. Pang-apat, hawakan ng kaliwang kamay ang karayom at ng kanang kamay ang sinulid. Panglima, ipasok sa butas ng karayom ang dulo ng sinulid. Hayaang mahaba ang isang dulo ng sinulid kung isang hibla lamang ang gagamitin. Pagpantayin ang dalawang dulo kung 2 hibla naman ang gagamitin.
Pang-anim, paikutin ang dulo ng sinulid sa karayom. Hugutin pababa sa karayom hanggang makabuo ng buhol sa dulo ng sinulid. Talakayin rin natin ang panunulsi sa tuwid na punit. Una, ihanda ang karayom at sinulid. Gumamit ng dobleng sinulid na kasing kulay ng damit na susulsihan. Sukatin ang mga sinulid mula sa siko hanggang sa dulo ng daliri. Lagyan ng buhol ang dulo ng sinulid. Pangalawa, itusok ang karayom sa kabaliktarang panig ng damit ng may kalahating sentimetro ang layo mula sa kanan ng punit. Pangatlo, hatakin ang karayom at gumawa ng maliit na patutos na tahi o running stitch. Ang tutos ay isang uri ng tahi na may pantay-pantay na pagitan sa isang tuwid na hanay. Iwasang hatakin ng mahigpit ang sinulid upang huwag pumulubot ang tinatahi. Pang-apat, salitin ang haba ng bawat hanay ng tutos. Gawing mahaba ang unang hanay at maikli naman ang sumusunod hanggang sa madaan ng lahat ang kabuang haba ng punit. Tiyaking salisihan ang hanay ng tutos pagdaan sa punit. Ang isang hanay ay kailangang dumaan sa ibabaw ng punit at ang kasunod na hanay naman ay sa ilalim. Panglima, palagpasin ng kaunti ang pagtahi ng patutos mula sa dulo ng punit. Ibuhol sa kabaliktaran ng damit ang sinulid. Pangalawa, panunulsi ng pahilis na punit. Una, sundin ang unang hakbang sa ginawa sa panunulsi sa tuwid na punit. Pangalawa, sulsihan ang damit ng pahalan at kahabaan ng sira ng damit. Gawing salitan ang panunulsi. Ibuhol sa kabaliktaran ng damit ang sinulid. Pangatlo, panunulsi sa tatlong sulok na punit. Una, ang tatlong sulok na punit ay binubuo ng dalawang tuwid na punit na kahugis ng titik L. Sulsihan muna ng buo ang tuwid na punit tulad ng ginawa sa pagsulsi sa isahang tuwid na punit. Pangalawa, isunod na sulsihan ang kabuuan ng pangalawang tuwid na punit. Tiyaking
salitan ang mga tahi nito upang maging matibay ang gitnang bahagi ng punit. Pangatlo, ibuhol ang sinulid sa kabaliktarang panig ng damit. Pang-apat, pagtatagpi ng butas sa damit. Ang damit kung may butas ay tinatapalan ng retasong kasing kulay at kauri ng kasuotang na butas. Kung ang butas ay maliit, ito ay sulsihan. Kung malaki ang butas, ito ay tinatagpian upang matakpan. Ganito ang pagtatagpi ng butas ng damit. Para sa unang bilang, ihanda ang butas na damit. Para mas maintindihan mo ito, basahin mo ang mga sumusunod. Pangalawa, ihanda ang panagping retaso. Basahin mo ito. Pangatlo, simulan na ang pagtatagpi. Basahin mo ito. Pagmasdan ang nasa larawan. Ikatlo at ikaapat na araw. Paglalapat at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito.
Para sa gabay na tanong, narito ang mga pwedeng maging mga sagot. Pabaong pagkatuto. Una, ano-ano ang mga payak na sira ng kasuotan na ating nararanasan? Mahusay. Ang mga payak na sira ng kasuotan na ating nararanasan ay ang napunit na damit, natanggal na butones, may butas, at naghiwalay na laylayan. Pangatlo, ano-ano ang mga angkop na paraan ng pagkukumpuni sa mga ito? Magaling. Ang mga angkop na paraan ng pagkukumpuni sa mga ito ay ang pagtatahi o pagsusulsi sa napunit, pagtatahi muli ng butones, pagtatagpi sa may butas, at pagtutupi sa laylayan ng damit. Pangatlo, anong pag-iingat ang dapat tandaan sa pagkukumpuni gamit ang basic hand stitch? Napakagaling! Ang mga pag-iingat na dapat tandaan sa pagkukumpuni gamit ang basic hand stitch ay ang maingat na paggamit ng karayom, wastong pagpili ng sinulid na kauri ng tela, at pagtahi ng pantay at malinis upang maging maayos ang resulta. Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagsusulit. Ilarawan sa pamamagitan ng pagguhit ang wastong sulsi sa mga iba't ibang uri ng punit. Gumamit ng magkaibang kulay ng ballpen para sa pahilis at tatsulok para makita ng mas malinaw ang mga guhit. Nagawa nyo ba ito? Mahusay kung ganon! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito?
Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga payak na sira ng kasuotan. Ang angkop na pagkukumpuni ng mga simpleng sira ng kasuotan gamit ang basic hand stitch ng may pag-iingat. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.